Welcome sa vlog. Pauwi na kami. Nakapag-workout na. Nakapag-lunch na kami magkasama sa SM. And today is Wednesday, February 26. Wala po siyang pasok today. Yung school nila wala talagang pasok for Wednesday today, for this week. So, okay na rin pala si Pixar. Fully healed na siya sa kanyang trangkaso. Okay na. Super active na. Tara. Here. Dito tayo. So, uwi na kami. Pahinga na ulit. Si Tins kasi may makeup today. So, tayong tutok kay Pixar. So, sinama ko na lang siya sa gym. And then, nag-lunch kami together sa South Mall. And of course, hindi mawawala ang ating favorite iced coffee. So, tomorrow, back to school na siya. Papasok na siya. And balik training na rin siya sa baseball. So, supposedly today, meron silang training for baseball. Yung one-on-one with the coach, right? Pero hindi ko na muna siya ipina-training para fully maka-recover siya, hindi siya mapagod. So ngayon, next week ba yung one-on-one with coach? Pero tomorrow back to training ka na, right? With the team, yan. So ayan, uwi na kami sa bahay. Nagyayaya na, ayan na rin, wala. Dahil nagyayaya na rin tong umuwi. So pahinga na kami, bahay na kami. Thursday, February 27. Morning! Ayun, last day na tomorrow ng February, no? And then, March na tayo. Today, driving tayo, papunta tayo sa bungalow house. Dahil meron tayong client na gustong tingnan yung bahay. Actually, yung client na to, isa to sa parents ng teammate ni Pixar sa baseball. So gusto niya makita yung bahay and hopefully magustuhan niya and hopefully magkaroon ng transaction and then bilhin niya, di ba? Kasama ko si Tins, Nauna na siya ron actually kasi nag-gym siya this morning and then diretso na siya doon. Ako naman, after ko kasi magpa-viewing dahil nasa akin kasi yung susi ng bahay, no? Ako magbubukas. May delivery pa tayo ng eggs sa Evia and then nahatid ko pa yung gamit ng baseball ni Pixar dahil back to school na rin pala si Pixar. Magaling na siya, tapos na yung sakit niya, naka-recover na siya, so back to normal sa kanya, balik school and balik training sa baseball. So ayun, nanonood din ako ng news lately ulit, na nakakanood ulit tayo ng news lately and of course panay mga mostly naman sa news na mapapanood mo, mga negative, no? Yung mga crime, yung mga politics, yan. Lalong-lalo na sa politics kasi malapit na yung eleksyon, yan, kaliwat kanan yung mga batuhan ng batikos. Pero hindi na natin pag-uusapan pa further ang politics kasi hindi naman natin forte yan and alam mo naman sa politics, walang nananalo. Laging opinion mo or paniniwala mo ang laging nananaig. Kaya maraming nag-aaway, maraming nasisirang mga pagkakaibigan dyan eh. Naranasan ko na yan dati. Pag nakikipagtalo ka sa lalo na kami pag inuman, yan. Tapos mapag-usapan ng politics, nako. Walang nananalo, minsan umiinit pa yung usapan. Pero buti naman, hindi naman humantong sa pagkakasiraan ng
pagkakaibigan, no? Pero maraming ganyan, marami tayong nababalitaan ng ganyan. Ultimo, hindi lang kaibigan, pamilya, yan. Lalo na pag pinag-usapan ng pamilya ang politics, tapos hindi kayo, hindi kayo magkasang-ayon ng partido. Nako, yan, dyan nagsisimula yung bangayan, yabangan, nadadamay na ang personal na ugali, personal na nagawa dati, nahuhukay pa. Yan ang nadudulot ng usapang politics pag hindi kayo magkasundo. Sa ibang mga napanood naman natin, alam nyo ba na sa Amerika, di ba, si Trump, ang huling ina-update natin is yung immigration, masyado siyang mahigpit ngayon dahil ayaw niya ng mga illegal alien, pinapadeport niya. Meron yata siyang in-offer ngayon na kung gusto mong magkaroon ng permanent residency sa US or permanent residency or green card, yan. Ang green card, yan ang golden ticket sa Amerika para sobrang legal ka manirahan, legal ka magtrabaho. Yan. Of course, citizenship, pag American citizen ka, iba yun. Pero yung green card, para sa lahat ng mga nagnanais pumunta at tumira sa Amerika, yan ang golden ticket na sinasabi nila. So, si Trump, nag-o-offer siya ngayon binibenta niya ngayon yung permanent residency ng US sa halagang $5 million. Yan. Ang mahal, no? In short, ang makaka-afford lang yan is yung mga talagang mayayaman. Which is, in-explain niya naman, yan ang goal. Yan ang goal niya. Actually, hindi lang mayayaman, mga ultra-rich na yan. Kasi napaisip ako $5 million times current palitan natin ngayon dito sa Pilipinas, 59 pesos. Nasa 290 million pesos. Isang tao lang yun, di ba? Paano kung pamilya gusto mong dalhin sa Amerika? Nako, yan na. Di ba? Aabot na ng 1 billion yan. Peso, di ba? Saan mo naman kukunin yan tas para maging permanent residency? Kung ikaw may 290 million pesos ka, hindi mo na rin iisipin na kumuha ng permanent residency sa Amerika kasi para sa atin, na yan generational wealth na yan para sa mga anak at apo na natin yan Pwede na natin itayo ng mga negosyo yan, palalaguin natin, di ba? So anyway, yung offer ni Trump na yon, pang mga ultra rich lang talaga. Kung meron ka lang extra 290 million pesos na gusto mo lang madagdagan yung privilege mo bilang human being dahil kung Filipino citizen ka, meron ka pang papeles sa Amerika na legal ka, yun. So, ang target naman ni Trump para sa mga mayayaman talaga, para yung pera nila, doon nila gastusin sa Amerika, di ba? Or magtayo sila ng negosyo, which eventually, magke-create ng trabaho. So, ayun. Daldal na tayo masyado. Pero shinare ko lang kasi recently ulit, nanonood na ulit tayo ng news, nagiging updated tayo kasi for a long stretches din, mga past weeks, hindi tayo updated, hindi tayo nakakanood ng news, no? So, yun yung mga nasagap nating balita. And, ayun, ganda ng weather natin today, sunny day, perfect na perfect sa ating viewing. Diba? And, ano pa ba? Ayun, nasabi ko na pala, may delivery tayo ng itlog ngayon and hatid ko yung mga gamit ni Pixar sa bahay ni Utol. So, alright. So, nandito na tayo. Ito na rin sila. Buksan lang natin yung bahay. Hello. Ay, good morning! So, na-tour na natin dito. Nag-uusap na ngayon yung Mrs. Scott, yung yun, kaibigan na rin namin dahil yun nga, parent siya ng teammate ni Pixar sa baseball. So, currently, nagtitake siya ng pictures, nag-iikot siya. So, ayun. Hindi ko na siya kukunan ng video sa vlog kasi privacy rin naman niya. So, ayun, waiting lang tayo. Nagchichikahan sila ni Mrs. habang nagtitake ng pictures.
So again, pa-flash ko po sa screen, for sale po itong bungalow house. Nandito tayo ngayon. Nag-viewing po yung kaibigan namin. So ayan. And then after neto, magdi-deliver na tayo ng eggs. Ayan. Okay, tapos na yung viewing. Magkahiwa-hiwalay na kami. Dito tayo ngayon sa bahay ni Utol. Hatid lang natin yung gamit ni Pixar sa baseball. Dahil mamaya training niya after school. Workout time. Siya nga pala, itong darating na May or June, meron kaming trip na family. Lalabas ulit kami ng Pilipinas, pero tsaka ako na sasabihin dahil pinaplansya pa namin. And yun, i-confirm pa namin. Pero yun, nasa plano na. So, sa mga darating na buwan, may April and May pa naman, doon namin malalaman. Pero ngayon, nasa plano na namin. Yan. Time check. Mag-aalas 9 ng gabi. Bago matulog si Pixar, either naglalaro siya or nagbabaraha kami. Barahang Monopoly, hindi sugal. Nagmamadyok na. So, first time ko pala mapapakita. Dito kami natutulog lately for the past 2 months. Dito sa room ni Pixar. 3 months. Maliit lang. 3 months na ba? Yeah. O, ayan. Maliit lang tong room niya. Yan yung pinto. Room tour tayo. Yan. Nag-set up kami ng mga kutsyon yan. Dito sila, magkatabi. Dito ako. Yan yung mga stuffed toy ni Pixar. Puro laruan to. Tinabi muna namin yung laruan niya. Tapos ito. Dito kami sa second floor. Yan. So anyway, ayan, yan ang ginagawa nila ngayon. So, in a few minutes matutulog na rin to dahil Friday pa lang bukas at school time. So, ayun. Ano bang ginagawa nyo? Kinetic sand? Yeah. Ayan. Ano to? Pusa. Correct! Pixar! Sa'yo, Pixar, anong ginagawa mo? Tinago niya. Ayun. Say goodbye to the vlog. Bye. Good night. Goodbye.